ito po ay kakain muna tayo at alas 12 na. Ay ang iyong dedikasyon at pagsisikap. Kooperatiba, halagaan para sa kapakanan ng mamamayan. Jerome Cellphone and Accessories Store, dito ka tumungo. Oppo, Xiaomi, Infinix, Tecno, kompleto rito. Home credit at Skyro, kamo ang hulugan. Suki ka dito, sure may discount. Sulit sa bawat kuhan. Presyo abot kaya pang masa pang pamilya. Freebie sa suki, dagdag saya. Jerome Cellphone Store dito sa Sagayan Market. Occidental Mindoro, kami ang inyong target. Affordable, sulit, servisyo totoo. Cellphone at repair, dito ka na sigurado. Guys, charger, headphones, accessories, kompletong kompleto. Pili ka na dito, siguradong panalo. Nag-i-repair din kami, mabilis at maaasahan. Jerome Cellphone, kalidad ang kaagahan. Presyo abot kaya pang masa pang pamilya. Freebie sa suki, dagdag saya. Jerome Cellphone Store dito sa Sagayan Market. Occidental Mindoro, kami ang inyong target. Affordable, sulit, servisyo totoo. Cellphone at repair, dito ka na sigurado. Ano nga ba ang Republic Act o RA 4136? May bisa na nga ba ang no registration o no travel policy update? Opo, maaaring pinaluwag ng LTO ang pagpapatupad ng no registration, no travel policy noong December 2023 po. Ngunit pinagpatuloy po natin ito simula Enero 2024. At mahigpit na po ngayon pinapatupad ng LTO ang no registration, no travel policy sa buong bansa. Nangangahulugan po ito na ang mga nagkasalang nyo kung paso o expire ang rehistro na ginagamit ninyong sasakyan kasama po ang 2,000 punta dahil po sa reckless driving. Kaya po sana ugaliin natin magsuot ng helmet kung tayo'y sasakay sa motorsiklo at ugaliin po din natin mag-seatbelt naman kung nakasakay tayo sa mga truck, sa mga kotse, sa mga SUV at Bayan Substation, OIC Sir Gary Dwight Vito at Deputy Officer Reynante Garay. LTO, laging tamang ordinansa para sa mamamayan upang disgrasya ay maiwasan. Thank you so much. Pinangalanan na si Chris Cayetano bilang kapuso big winner at Lena Ford bilang kapamilya big winner sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab 2.0. Nitong Sabado, February 28, ginanap ang Big Night sa Crossroads, Quezon City. Kitang-kita ang saya at pagkabigla ni Chris at Lena matapos silang matatrasan na sila ang nagwagi sa titulong Big Winners para sa latest edition ng naturang reality show. Mukha rin hindi pa nagsisingkin sa dalawa ang mga nangyayari, pero labis ang pasasalamat nila sa lahat ng mga taong naniwala sa kanila. Bukod kina Chris at Lena, itinanghal rin bilang second big placer sina hit journalist at Crystal Mejes, third big placer sina Ate Sarmiento at Joaquin Arce, at fourth big placer sina Miguel Vergara at Princess Alea. Sa ngayon, usap-usapan pa rin at trending sa social media ang Pinoy Big Brother. At yan ang ating tutok trending. Ito si Marcy para sa Tutok Alerto Mindoro. thank you so much, Marcy! Mga trivia at kaalaman mula sa iba't ibang sulok ng lalawigan. Ito ang Tutok Oxy. Tutok Oxy. At ngayon, para sa ating Tutok Oxy for today, ang kwento sa likod ng pangalan na Little Chocolate Hills ng Occidental Mindoro, isang tupanda. Ating alamin mula sa ating Care FM intern na si Emily Asierto.
Alam niyo ba, ang tinaguriang Little Chocolate Hills ay matatagpuan sa Mount Zion, Barangay Santo Niño, bayan ng Rizal, lalawigan ng Occidental Mindoro. Ang bansag na ito ay nagsimula sa mga lokal na residente at mga bumibisitang turista na nakapansin sa anyo ng maliliit na burol na nagiging kulay tsokolate tuwing tag-init. Kapag natutoy ang damo sa paligid, binubuo ang lugar ng magkakahanay at biluging mga burol na nagbibigay ng kakaibang tanawin na nagiging lutian naman kapag tag-ulan. Tinawag itong Little Chocolate Hills dahil sa pagkakahawig nito sa mas kilalang Chocolate Hills ng Bohol, ngunit mas maliliit at may sariling likas na kagandahan. Matagal ng bahagi ng tanawin ng mga burol, subalit kamakailan lamang ito mas nakilala matapos kumalat sa social media ang mga larawan at video ng lugar. Ngayon, ang Little Chocolate Hills ay tinuturing na isa sa mga umuusbong na atraksyong panturismo sa lalawigan. Dinadayo ng mga lokal at turista para sa sightseeing at nature photography at patunay ng yaman ng kalikasan na dapat pangalagaan at ipagmalaki. At yan ang ating Tutok Oxy for today. Ito si Emily Asherto para sa Tutok Alerto Mindoro. Thank you so much, Emily. Mga trivia, health tips, everyday kaalamang hatid namin sa inyo. Ito ang Tutok Kaalaman. Tutok Kaalaman. At ngayon, para sa ating tutok kaalaman, traitor sa kwarto ang viral na toxic black mold na lihim na umuubos sa kalusugan mo. Talakayin natin yan kasama si Ray Anthony Opiaza. Isang napagpalang araw, mga kapitbahay. Narito ang isang mabilisang silip sa isang silent killer na posibleng kasama nyo na pala sa inyong mga bahay nang hindi nyo nalalaman. Pinag-uusapan natin ngayon ang viral sa social media na toxic black mold. Alam nyo ba na hindi lang simpleng dumi sa pader ang itim na amag o Stachybotrys cartarum sa scientific name niya? Ito ay isang uri ng fungus na namumuhay sa mga lugar na mamasa-masa o laging basa, tulad ng mga taga sa kisame, likod ng wallpapers, o sa loob ng inyong mga aircon. Kaya naman, narito ang mga kaalaman tungkol dito. Una, hindi lang ito nakarurumi ng bahay. Ito ay naglalabas ng tinatawag na mycotoxins. Ito yung mga microscopic spores na kapag nalanghap mo ay maaaring magdulot ng sick building syndrome. Kaya kung mapansin ninyo na parang hindi gumagaling ang ubo o sipon ninyo o laging masakit ang ulo at parang lutang o may brain fog tuwing nasa loob ng kwarto, baka hindi lang pagod yan, baka biktima na kayo ng amag. Pangalawa, mahilig ang black molds sa mga gamit na may cellulose. Ibig sabihin, paborito nilang kainin ang inyong mga drywall, karton, wallpapers, at pati na ang mga kahoy na ginamit sa inyong mga kisame. Mas matagal ang basa, mas mabilis ang kanilang petsa. Pangatlo, akala ng marami ay sapat na ang pinturahan lang ito para matakpan. Mali po yan. Ang pagpipinta sa ibabaw ng amag ay parang paglalagay lang ng band-aid sa malalim na sugat. Lalabas at lalabas pa rin ito hanggat hindi nyo naaayos ang pinagmumula ng tubig o ang moisture sa loob ng inyong mga bahay. Pero alam nyo ba, mga kapitbahay, meron tayong simpleng solusyon dyan. Alam nyo ba na ang suka o vinegar ay mas epektibong pamatay sa amag kaysa sa bleach, lalo na sa mga poros na materyales tulad ng kahoy, dahil nanunuot ang suka hanggang sa ugat ng fungus, habang ang bleach ay sa ibabaw lang gumagala. Bilang aral para sa ating lahat, ang kalinisan at hindi lang para sa mata, ito ay para sa ating hininga. Huwag nating baliwalain ang maliliit na itim na batik sa ating mga pader o ang kakaibang amoy lupa sa loob ng kwarto. Ang pag-aayos ng simpleng tubo sa bubong ngayon ay pag-iwas sa malaking gastos sa ospital bukas. Tandaan, ang bahay na ligtas ay bahay na walang amag na nakatira.
maging mapagmatsyag dahil ang kalusugan ay nagsisimula sa ating tinitirhan. At yan ang kaalamang ating tinutukan for today. Ito si Anthony Opiasa, nakatutok sa Sari-Sari Kaalaman. Dito lang yan sa Tutok Kaalaman. Thank you so much, Ray Anthony Opiasa. Oras natin, 1 minuto na lang, alauna na. May natin tayo balita mga kapamilya. Mga nagserbisyo po. Pindureño, Alberto. Pumasok si Alan Pindureño. Sakto-sakto, panawagan na kami. Panawagan si Senador Chis Escudero na nanawagan ng si Senador Chis Escudero po ay nanawagan na pinag-isang pa ng gobyerno para sa mga Pilipino sa gitnang silangan. Nanawagan si Senador Chis Escudero sa mga ahensya ng pamahalaan na paigtingin ang magkakaugnay na hakbang para sa proteksyon ng mga Pilipino sa buong gitnang silangan o Middle East. Kasunod Wait, ang gira ngayon. Gira ng gira na. Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Ang mahal ng diesel, gasolina, dahil sa gira. sa Pilipino na kasalukuyang nasa Iran na maaaring maapektuhan ng tumitinding teksyon Iran. sa mga kamakailang pag-atake sa loob at paligid ng teritoryo ng Iran. Sa kanyang panawagan, ikiniit